Mama, ang likot ng ngipin ko. Yan, kaka-cellphone mo yan. Ay, di na pala masakit. Gusto mong masakit? Tara dito. Nung bata pa ako, akala ko nakakatakot magpabunot ng ngipin dahil sa mga napapanood ko noon sa mga palabas. Pero nung nagkaroon ako ng cavities noon, nagbago lahat kasi sa sobrang sakit ng ngipin ko noon, hindi na talaga ako makakain at hindi na din makatoothbrush dahil onting galaw mo lang sa ngipin ko, sobrang sensitive na niya. Aray ko, B! Keme lang, B! Mama, ipapasta mo na lang kaya yung ipin na to. Wag na, pabunot mo na yan. Wala tayo pera sa basta-basta na yan. Ako nga naka-LDR ng ngipin ko. Di ba obligasyon ng mga magulang na ipa-dental check mga anak nila? Wala ngang pera. Pabunot mo na yan. Isang bagang lang naman yan. Sakto, may pabunutan dun sa barangay na libre lang naman. Yung time na nasa dentistahan na kami, di siya di aircon since nagtitipid sila kaya bintana lang na bukas yung meron. Also, yung nagbubunot nga pala ng ngipin namin, medyo matanda na. Parang kilala na din siya sa lugar dahil sa way ng pakikipag-usap niya sa mga binunutan niya. And nung kami na nun, yung kapatid ko muna yung inuna. I swear, ewan ko kung normal lang ba to. May maririnig ka talagang crunch na parang putol na puno. Ate! Ate! Hoy, ano iniiyak mo dyan? Bumili lang ako dun Overthink malala. Haha. Nung ako na, inoobserbahan ko kasi yung mga bagay-bagay dun. And I swear, di niya dinisinfect na equipment na gagamitin sa ipin. Like, same yung ginamit na equipment sa ngipin ko at sa kapatid ko. Okay lang po yan. Magkapatid naman kayo eh. At ewan ko ba, baka same din ginamit niya dun pa sa mga iba niyang pasyente. Pag upo ko doon, imbis na kabilang bagang yung bubunutin niya, yung kaliwang bagang na walang bulok yung binubunot niya. Tapos, buti na lang napigilan ko kasi sinabi ko na sa kabila po yung pinapabunot ko. Pati nanay ko nagtataka kasi bigla na lang siya nagbunot ng ipin. Ay sorry po. Akala ko kasi same lang sila ng kapatid niya na ganun din ang bubunutin. Diyos ko po! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Ay! Yung may bulok po sa bagang yung pinapabunot namin. Ay sorry. Malabo na talaga kasi mata ko. Di ko talaga makita sensya na. Buti di pa nabunot. After nun, sa isip-isip ko, tingin niyo ba guys, dentista siya? Hindi! Kadiri mga equipment. Nakakatakot yung mga equipment. Feel ko yun na judge yung ngipin natin. Okay, yung emotion. So, hindi pa natin sure. So, maging kalmado muna lahat. Kalmado. Never! Baka hindi ka certified na mambubunot. Parang imbis na magpa-dentista, baka mapunta kami sa pag-iimbestiga. Magandang good morning sa inyo dyan. Ngayon tayo ay nandito para interviewin ng isang saksi sa isang peking dentista. Nagkaulian ba yung dentista tsaka yung tao
Nagkaano daw po eh, yung tao daw po eh, binunutan daw po yung dentista. Ay, yung dentista daw po, nagbunot daw po ng barangay. Ay, after mabunot ng bulok kong ngipin, nag-joke pa yung kapatid ko ng ganto. Mama, pag LDR ba ngipin mo, close up ginagamit mong toothpaste? Ha? Ikaw talaga bata mo? Weird na mga tawa namin nun. Kasi hindi namin magalaw yung mga pisngi namin dahil sa anesthesia. Pagtapos nun, baka pinagpa-practicean lang kami ng dentist na yun sa sobrang daming feel. O baka matanda na kasi kaya ganun. Haha. Kaya simula nun, araw-araw na talaga ako nagsisipilyo. Kasi ayoko nang maulit yung nangyari sa amin nun. Na baka next time na pag pumunta ulit kami, lahat ng ngipin ko matanggal na. At ayun lang para sa video natin, and thank you nga pala sa panonood hanggang dito. And also don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye!